As mentioned in the video, Maple Leaf Dreams is an official entry to the full-length category at the Sinag Maynila 2024 Festival. And it was already out now. It came out yesterday, September 25, in cinemas nationwide. Congratulations. And we have with us today the lead stars. Please welcome L.A. Santos and Kira Ballinger. Hello! Hello po. Magandang hapon po mga kapamilya. Ako po si L.A. Santos. And I'm Kira Ballinger, and thank you so much for having us today. Thank you for giving time for Spotlight kasi grabe talaga. I'm sure busy kayo ngayon, especially since your movie just came out. Congratulations. So, let's talk about yung video niyo muna. How did it feel like seeing yung trajectory ng inyong career? Kanina nga, sabi mo kanina, bagito ka pa nun. L.A., Kira naman, sabi mo kanina, those videos are so old. Tapos nabalikan natin ngayon. Well, ako na-feel ko po tumatanda na ako. Totoo. Alam ko nang bata pa po, pero at alam ko bumaba pa yung tatakin ko. Pero naka-proud lang to see na lahat po ng mga pinagdaanan na namin ni Kira in this industry po. At yung mga achievements mo kanina, 3-time Best Supporting Actor. Yes po. You know? Actually, gusto ko lang share kasi yung may isang award po ako na tinanggap. Late po ako nun. Parang, ano po yun, birthday rin kasi ni Kira po nun, kaya nag-ayos po nun. Tapos ang funny po nun, kasi dumating ako sa award show, literal na ako na yung tinatawag sa stage. Oh, so, wow. kung mapapansin nyo rin dun sa video kanina, yung isang suit ko, hindi pa pantay yung pagkabutones ko. Kasi ngarag na po ako nun. So yun talaga yung naaalala niyo, no? Pag nakikita niyo kung ano yung mga backstory. Oo. Mamaya gusto rin namin malaman yung mga backstory sa Maple Leaf Dreams. Ikaw naman, Kira, how did it feel like seeing your memories on screen? Yun nga rin, same sentiments as Ellie. Like I said a while ago, those videos were very old, and it's very humbling to see, you know, how far I've come since I've started in this industry. It's been 10 years now. So, ang daming paghihirap, ang daming little victories, and I'm just happy to see na with my career right now, it's all worth it. Lahat ng struggles and everything, yun talaga yung magdadala sa'yo kung saan ka talaga dapat. Wala, naggurang ka na talaga eh, no? I feel like. Uy, grabe, 10 years na pala. Ikaw ba, L.A., how many years have you spent na in the industry? Ako po, I think I'm still around that 6 or 7 years pa lang po. Kasi nag-start ako parang 2016 ata po. Tapos nag-start talaga ako as a singer po before po naging actor. Oh, okay. So, roughly mga 6 to 8 years, mga ganon. Oo. And now you have your movie na where you play the lead stars, and it talks about something na talagang sobrang dear to our hearts as Filipinos. Siyempre, halos lahat naman tayo, di ba? May kamag-anak na OFW. Baka nga anak pa tayo ng OFW, di ba? So, itong topic ng film na to resonates with everyone. So, kayo ba? Meron ba kayong mga kamag-anak na OFW? Meron po. My sister and her family. Okay. Nasaan sila? Can you tell us more about it? Nasa ano po sila ngayon? Nasa Hong Kong po sila. They've been there for most of their life. So ako, bilang bunso, it was hard not growing up with my sister and her family. Parang, tapos yung mga anak niya, nakikita ko lang sa video call na, ay, lumalaki na sila, na hindi ko sila nakakasama. Pero wala po eh. Dun po talaga yung buhay nila. Yun lang. Okay. How about you, LA? Yung tita ko po nasa Mars po. Joke lang. Ano po? Yung tita ko po nasa Australia po, tsaka yung mga pinsan ko po doon. Parang growing up po talaga, parang magkahiwalay na talaga po kami. Kaya nakikita lang po kami tuwing Pasko po or tuwing buwibisita po doon sa Australia. Kaya para sa akin po, sobrang personal din talaga sa akin yung film na to. Kasi alam ko po hindi lang para sa pamilya ko po ito. Parang para sa buong Pilipino na rin po talaga to na may OFW na relative po. Oo nga. Siyempre, lahat nga tayo merong experience dyan. So, ano ba yung tinatry nyong isend na story or message across with Maple Leaf Dreams when it comes to OFWs? With Maple Leaf Dreams po kasi, like, opo, mag-partner po kami. It's part love story, but it's mostly a migrant story. Parang, pag narinig niyo yung term na OFW, iisipin niyo ay the successful family member abroad na nagpapadala and everything. Pero ipapakita po namin dito sa Maple Leaf Dreams kung paano po sila nakarating dun sa position po nila na yun. Lahat ng struggles, lahat ng hindi nakikita po ng family here na ginagawa po ng OFW abroad. Ayun.
Copy-paste. Nasabi ko ba lahat? Sabi mo na lahat eh. Pero Sorry. hindi ako po personally, itong Maple Leaf Dreams talaga, yung gusto ko rin talaga dito sa movie na to, yung mas in-aim namin na maging totoo dito po. Tsaka mas in-aim namin na makapture yung totoong nararamdaman ng mga OFW po na-feel ko rin talaga po yung ginagawa po namin yung movie tsaka yung working with Kira po. Talagang grabe yung pagod tsaka yung hirap na pinagdaanan po namin para lang magawa yung movie na yun na I'm sure na mas grabe pa rin yung pinagdadaanan ng mga OFW na wini-wish ko na sana ma-feel din ng mga taong manonood ng movie pong ito. Kumbaga nakuha niyo yung glimpse nung paghihirap nila while working on the movie. At medyo naging OFW din naman kayo dito dahil nag-Canada kayo para i-shoot to, di ba? Oh, so how was that experience like? Ilang araw ba tayo dun? Boy? Parang 15? 50, like a little over 2 weeks. 50? 15? 15. 15. 1-5. Okay, Opo, opo. So like being that far away from family for work, kahit 2 weeks lang po yun, parang sobrang hirap kasi hindi niyo po makausap ng maayos yung family niyo or your friends because of the time difference. Tapos when we were there, parang ang lonely lang because you don't know anybody there. Parang kayo-kayo lang. Tsaka ano po, parang kami nga po, nandun lang kami para mag-shoot ng movie which is a very, very big blessing po talaga. Pero na-imagine ko na lang yung mga totoong OFW po talaga na pupunta sa lugar na wala silang kakilala, walang kaibigan, ganun. Mas grabe talaga yung ano po, lungkot at hirap na pinagdadaanan po nila. Yes. So medyo na-apply nyo rin talaga sa movie yung bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan na nagtatrabaho talaga abroad. O doon naman tayo sa light part. Ano naman yung mga share nyong magagandang experiences while shooting the film in Canada? Yung pinaka hindi namin makakalimutan ni Kira, yung mga nakasama naming OFW po doon sa Canada. Kasi po, grabe yung pagka-hospitality nila, tsaka grabe yung pagkabait nila talaga. Inalagaan nila kayo, Opo. pinakain nila kayo ng Pinakain. marami, Sobra no? po. Tsaka kwento mo, yung may one time, may isang shooting day na may sakit si Kira. Tapos yung isang taga-Canada team namin, dinalan pa siya ng soup, Yes. ng gamot, Actually, ganun. for most of the duration of the movie, Yeah. I was unwell. Like, sipon-sipon, Lamig, like very, yeah. bigat sa ulo. Kasi syempre, weather difference. Ang lamig po doon. So, I got sick. Tapos, nung nalaman po nila na yun na nga po, I wasn't feeling well, umuwi po talaga yung Canadian team namin at saka yung driver na hindi po namin kaano-ano, and he came back with a little lunchbox. And it was full of soup, and it was full of nice food, like homemade food, to help me feel better. Sobrang natouch ako. Ang ganda naman nun. Oo. Pero sa itsura mong yan, no, hindi namin akalain ikaw talaga yung mahihirapan mag-adjust sa abroad. Kasi mukha kang taga doon, Kira. Ilong ba? Yung ilong ba? Tapos natatawa nga po ako. Parang every time na may bagong kakausap kay Kira, hindi lang naman sa Canada, pati dito sa Pinas, ini-English siya. Parang akala foreigner siya. Totoo. Ako, nagtatagalog po ito. Hindi nyo lang. Yung nga, nagulat kami, siya pa yung nag-adjust. But, okay, now, doon naman tayo sa mga favorite scenes nyo sa movie. It's out now, but syempre, we still don't want to spoil anything para dun sa mga nanonood na hindi pa napapanood yung movie na nanonood ngayon sa presscon. Okay, so ano yung favorite scenes nyo? Ako po yung kissing scene. Joke lang. Kaya abangan! Yuha! Ikaw talaga. Abangan. De, ano po, favorite scene ko, ako personally, yung nag-away kami ni Kira sa CR. Well, not to spoil it too much naman kasi 'di ba tayong mga lalaki minsan pag nagwiwi makalat. Okay. So, yung character ko, si Maki tsaka si Molly, nag-away kami ng malala dahil dun. Yun. Parang relatable din yan. Marami Yeah. nag-aaway na couples tungkol dyan, no? Tungkol lang dun. Oo. Ayoko lang spoil masyado pero yun. That's the gist. Okay, aabangan natin yung fight scene na yan. fight scene? Fight scene. Parang action. O, ikaw, Kira. Oh my gosh. Sige na, iba na lang. The scene where ibibigay po ng tatay ko yung lahat ng ipon niya po para makapag-Canada po kami. Yeah, very heartbreaking actually Sobrang yung scene na yun. heartbreaking na nakaka-touch din at the same time kasi yung pera po na yun dapat is pangtayo niya ng talyer sana. yung talyer niya. But he gave it all to me and to Maki para pang-umpisa po namin doon sa Canada.
Again, another relatable plotline. Kasi marami sa atin, diba, lalo na yung mga taga-probinsya, yung Sure po. binibenta Opo. yung mga baboy, mga yung talagang yung buong farm nila para lang makapag-abroad o makapag-ipon para sa mga anak nila. So, Pag-isipin nyo rin po, very heartbreaking. heartbreaking, yes. Yung pagmamahal talaga ng isang magulang po, no? Like, they would do anything para sa mga anak. Ay, parang ngayon pa lang na dinidiscuss natin, nafe-feel na natin, nakakakuha na tayo ng idea. Ano yung Sorry kung experience? nakabigat ng pakiramdam yung interview namin. Baka Sorry bigat po. na yung mga views. No, but I think that's the only way to give justice to an OFW story. Because that's Mabigat po really talaga. their journey. Okay, now, alamin naman natin ano yung mga tanong ng ating friends from the media sa inyo. Ready na ba kayo? Kanina bago tayo mag-start sabi ni Kira, kinakabahan kami, ano ba yung mga questions? So ito na, ready na ba kayo, Kira and LA? Yes po, never po talaga ako nasasanay sa mga ganito. True. Don't worry, you're doing well. Okay, now let's go to Nika Sabia of Push. Nika, baitan mo. Kinakabahan sila. Wow! Baitan. Go, So, Nika. hi, hello. Hello. Congratulations po for the Maple Leaf Dreams na showing na ngayon. Para maiba naman po, what do you guys discover as working together tas ganitong kind of film? Ano yung na-discover nyo sa isa't isa na you cannot believe na, oh, this is LA, this is Kira. And happy, kayo po bahala kung ano. And my next question would be, now that you have worked together in this film, meron po ba kayong gusto pang pagtrabahuhin together and individually? Thank you. Siguro ako yung pinaka nakita ko po kay Miss Kira talaga is wow, Miss Kira. Ang Miss formal Kira, ba? oo nga eh. Ano po, sobrang grabe yung gigil at passion niya for a leading lady po. Tsaka ibang ano siya, very unique type of leading lady na in a sense para sa akin, nakikita ko si Miss Iza sa kanya. Kasi po si Miss Iza kasi every time na pupunta siya sa isang set or kahit anong gathering naman, talagang nababrighten up niya yung room. Para siyang isang malaking sunflower na nagpapasaya sa lahat na nakita ko kay Miss Kira. Nakita ko kay Miss Kira yun yung trait na yun. Tsaka alam ko rin talaga na hindi lahat may ganun kasi para sa akin yung leading lady, siya yung magpapa-feel na home sa isang set na para saan sobrang malaking bagay yun na kaya I'm very lucky na nagkaroon ako ng chance na makawork si Miss Kira po. Anong Gcash mo? Anong gusto mo? Gcash mo, Joke lang. Ako naman kay LA, I'm so grateful na LA and I got to have a movie together kasi medyo matagal na tayo magkakilala, no? Unang pagsasama namin was for Ang Sayo'y Akin. That's where we first met. Tapos nagka-dar na po kami. Ano? Woo! Tapos yung Darna, and then itong movie naman. So we've known each other for a while now. Pero to really work closely with him as partner talaga, nakita ko sa kanya na he's very willing to learn. As in, para po siyang sponge. He's ready to absorb lahat po ng lessons or like criticisms. He will take it seriously and he will do his absolute best, which is what I love about you. Oh, because it's hard when you're trying to do something. You sometimes feel na, dapat ganito, I should know this, ganito, ganyan. Si LA, he's not. Kung ano po yung sabihin niyo po, like what you teach to him, he will do his very best to learn. So, yun yung na-appreciate ko kay LA. LA, just to clarify, when you said Miss Iza, Calzado. Yes, okay, yes, Miss Mami Iza Iza Calzado. Sorry. Oo. Ayun po. Hindi kasi kami lahat close kay Miss Isa. Sorry. Don't pull me. Si Miss Isa. Miss Iza Calzado. Wow. Miss Iza Calzado pala Yes, yun. of course, another very talented, beautiful, and smart lady. Just like Kira Ballinger. Okay. Yes, Nika? Last question na lang po. Ayun po, reiterate ko lang. What do you guys look forward to work together na anong genre, film, series, anong klase? As together and individual po. Thank you. Siguro for together, kahit anong superhero movie na parang... Superhero. Oo, Anong na- powers nyo, if ever? Siguro ako powers ko nang nanakaw ako ng puso. Wow. Parang meron naman na, eme. Ayun po, tsaka... Parang kinikilig, oh. Ganda ng ngiti ni Kuya. Ako naman parang... Kasi si Kira sobrang grabe yung ano niya. Yung way na
ma-motivate ako tsaka ma-inspire sa kanya. Kaya that's the way I see it, na pag magiging superhero man ako, siya yung mag-inspire sa akin na maging mabuti. Yun. Ikaw, Kira, if you had a chance to be a superhero, anong powers mo? Anong powers ko? Basta yung magulpi ako, no? Oo. Kahit anong power, magulpi ako. Anything. Pwede namang any power. Pwede ba? As in, any power. Yun yung power mo. Any power. No. I mean, I want to have the power to heal. Oh, okay. Yeah, whether it may be like physically heal someone or emotionally heal them. Basta healing power. Nakakapag-heal ba ng broken heart yan? Yes. Oh, Ako bahala dyan. Wow. Pwede yun. Heal anything, no? Maganda yun. Okay. Thank you, Nika. Thank you po. Thank Thank you you. po. Okay.